Kabanata 4561. Sinira ni Harlem ang butil ng kanyang sigarilyo, at mahinahong tumango. For Cynthia's sake, tumayo na rin si Harvey. Hello, ako si Harvey. Harvey, sinamaan ng tingin ni Harlem si Harvey. Nang magsalita siya ay sa impit na boses. Naalala ko na ngayon, sabi niya, ikaw ang live-in na manugang ni Cynthia na pinag-uusapan sa buong panahon. You're interesting. Mas gugustuhin mong maging iniingatan na tao kaysa gumawa ng tapat na pamumuhay. Kung ang mga lalaki mula sa bansa ay susubukan ko ang isang bagay, mabubugbog tayo hanggang sa mamatay sa isang iglap. Hindi itinago ni Harlem ang kanyang paghamak kay Harvey. Pero para sa kapakanan ni Cynthia, bibigyan kita ng kaunting respeto, mahinahon niyang dagdag. Kung magka-problema ka sa Golden Sands, sabihin mo lang ang pangalan ko. Ligtas na ligtas ka, ginagarantiya ko ito. Ang aking reputasyon dito ay kamangha-mangha, pagkatapos ng lahat. Walang sino man ang maglalakas loob na labanan ako, gayon paman. Lahat ng tao sa paligid niya ay humahanga sa kanya matapos marinig ang mga salitang iyon. Ang galing mo, Mr. Lee. Sabay-sabay na bumulatlas sina Amani, Kenzie, at Dana. Ngumiti lang ng mahina si Harvey. Thank you for that, Mr. Lee. Sabi nga, hindi ko kailangan ng tulong mo dito. Talagang pupuntahan kita kapag nasa Country J na ako. Hinawakan ni Harvey ang kamay ni Cynthia, at hinila siya palayo. Masasabi niyang interesado si Harlem sa kanya, kaya ayaw niyang bigyan ng pagkakataon si Harlem. Tinatanggihan mo ba ang tulong ko? Magsalita ka na parang may kakayahan ka talaga. Napuno ng galit si Harlem nang makita niyang hawak ni Harvey ang kamay ng isang diyosa na hindi kaya ng marami sa industriya. Nagbigay siya ng mga pahiwatig kay Cynthia, ngunit hindi siya nito binigyan ng pagkakataon. Siya ay kumilos na para bang siya ay lubos na nakakalimutan sa kanyang mga pagsulong. Si Cynthia ay palaging nagbabasa ng mga script o nagsasagawa ng rehearsal kasama ang iba sa araw, kung kailan karamihan ay nasa paligid. Kaya, sinamantala ni Harlem ang pagkakataon para makuha si Cynthia sa ganitong paraan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na may kasama siyang ibang lalaki. Gusto niyang sakalin si Harvey hanggang mamatay. Bastard ka, kaya kung pumatay ng 10 tao na katulad mo. Sigaw ni Harlem. Kung hindi dahil kay Cynthia, wala kang karapatang kausapin ako. Binibigyan na kita ng pagkakataon, pero nagpapalabas ka pa rin. Sino ka sa tingin mo? Upang patunayan ang kanyang kataasan, kinuha ni Harlem ang pagkakataong ito para insultuhan si Harvey. Kung talagang umalis si Harvey, sa wakas ay mahahawakan na niya si Cynthia. Hindi man alam kung sino si Harvey, alam niya ang ibig sabihin ng pagiging live-in son-in-law. Hindi siya mapakali na intindihin ang walang kwentang karumihan na tulad ni Harvey. Kung tutuusin, ang mga lalaking may talento mula sa bansa. Hindi ako yuyuko ng napakababa sa unang lugar. Tanging hamak lang ang gumagawa. Oo, mapalad ka sa tulong ni Mr. Lee, pero tinatanggihan mo siya. Sino ka sa tingin mo? Sigh, napaka-ignorante ba ng mga live-in na manugang ngayon? Nakalimutan mo na ba ang mga patakaran ng lipunan pagkatapos mong pinanatili ang iyong buong buhay? Thank goodness Mr. Lee is so calm and composed. Kahit sino pang tao ay nabugbog ka na ngayon. Sina Amani, Kenzie, at Dana ay masama ang tingin kay Harvey. Halatang naiinis sila sa isang tulad niya na nagpapakitang gilas sa ganoong paraan. Sa social circle ng Golden Sands, ang mga mayayamang tagapagmana ng mayayamang pamilya ay hindi magdadalawang isip na alagaan ang mga celebrity. At gayon paman, ano ang nangyari? Kumunat ang noo ni Harlem. Anong biro? Si Amani at ang iba pa ay patuloy na nakatitig kay Harvey. Anong ibig mong sabihin, Mr. Lee? Angal ni Cynthia. Nang marinig niyang iniinsulto ng lahat ang kanyang bayaw, naging kakilakilabot ang kanyang ekspresyon. Si Harvey ay isang live-in na manugang, ngunit ano ang kinalaman nito sa iyo? Mahal na mahal niya ang kapatid ko. Kaya naman siya ganyan. Higit sa lahat, hindi siya humihingi ng pera mo. Bakit kailangan mo siyang bastusin?
Si Kenzie at ang iba pa ay naglock ng mga mata na nakasimangot. Hindi nila akalain na magiging ganoon ka-protective si Cynthia kay Harvey. Ito ay masama. Bahagyang dumilim ang mukha ni Harlem. Nakakainis si Harvey. Maganda ang pakikitungo niya kay Cynthia, pero hindi siya binigyan ng pangalawang tingin. Ano ang karapatan ng isang live-in-in-law na lalaki na hanapin pa ng gayong diyosa? Anong klaseng sakit na biro ito? Ayaw ni Harvey na maging tense ang mood. Uminom siya ng bottled water, at mahinahong sinabi, "No need to be so angry, Cynthia. Tama sila. Isa lang akong nobody. Hindi mo kailangang makipagtalo sa mga kilalang tao na tulad nila para sa akin." Natahimik si Cynthia nang marinig niya ito. Alam niyang mahilig itong magsinungaling, kaya wala siyang choice kundi ang bumantong hininga. "Fine. Gagawin ko ang sinabi mo. Ngunit markahan ang aking mga salita. Hindi naman sa ayaw ni Harvey na makipaglaban sa inyo. Ginagawa niya ito para sa akin. Kung ipagpapatuloy ninyo ito, tapos na ako sa inyong lahat." Siyempre naman, hindi na mauulit. Mabilis na tumayo si Amani para mamagitan sa tensyon. "Tara na, nandito tayo para magsaya, diba? Hindi na kailangang magalit sa maliit na bagay. Hoy, ikaw, go grab the ace of spades. Let's have some fun." Binigyan ni Amani si Harlem ng ilang mapaglarong tingin. Hamalakhak ang alipin ni Harlem. Tiningnan niya ng makahulugan si Harvey bago tumungo sa bar. Masasabi niya kung ano ang gustong gawin ni Amani. Gusto niyang parehong lasingin sina Harvey at Cynthia. Gusto ni Amani na gumawa si Harvey ng isang palabas sa kanyang sarili. Para kay Cynthia, magkakaroon ng pagkakataon si Harlem sa kanya kung siya ay ganap na lasing. Napatikip ng bibig sina Kenzie at Dayla, at humagic hick. Hindi man lang namalaya ni Cynthia na siya na pala ang naging pangunahing ulam ng mga sandaling iyon. Nang makita ang kanyang alipin na kumukuha ng inumin, agad na lumipat si Harlem sa tabi ni Cynthia. Casual niyang sinubo ang kanyang wine glass sabay ngiti. "Oh, Cynthia, since nasa entertainment industry ka ngayon, dapat alam mo na rin ang rules. Ikaw ay mula sa lupo ng Mordo, ngunit patuloy kang kumukuha ng mga tungkulin mula sa mga tao mula sa Golden Sands. Medyo hindi nararapat iyon. Sa madaling salita, lumalampas ka sa linya. Para sa mga bagay na tulad nito, kailangan mo ng mga taong mula sa isang mas mataas na posisyon upang magsalita para sa iyo. Kung hindi, ikaw ay nasa malalim na problema. Ang iyong mahal na bayaw ay hindi ang taong iyon." Tumingin ng makahulugan si Harlem kay Harvey. "Mali ba ako?" To put it bluntly, nag-request si Cynthia para sa meetup. Kaya, hindi inisip ni Harlem na maging mas direkta. Napangiti si Harvey. "Tama ka, Mr. Lee. Ang mga tulad ko ay hindi nakatadhana sa bilog." "Hey!" Hindi napigilan ni Harlem ang mapangiti matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Marami na siyang nakitang walang kwentang tao sa buhay niya, pero first time niyang makakita ng tulad ni Harvey. "Tara, Mr. Lee. Ano ang silbi ng pakikipag-usap sa kanya? Nagsasayang ka lang ng oras. Tara, inom tayo." Si Amani ay tinaas niya ang kanyang baso sa harap ni Harlem, at binigyan siya ng mapang-akit na tingin habang siya ay ginagawa ito. Lumapit sina Kenzie at Dayla para makipag-inuman din sa kanya. Patuloy nilang itinutulak ang kanilang mga katawan kay Harlem habang paulit-ulit na sinisipsip sa kanya, umaasa na mas marami pa siyang magiging tungkulin para sa kanila. Hindi lamang si Harlem ay mula sa Country J, ngunit siya rin ay isang sikat na celebrity. Higit sa lahat, nagkaroon siya ng ilang impluwensya sa lungsod. Madali para sa kanya na palakihin ang isang maliit na celebrity sa isang salita lang. Dahil dyan, ang tatlong sikat sa internet na ito ay naghihingalo na samantalahin niya ang mga ito. Natuwa si Harlem sa pagsuso nila sa kanya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at tinawag ang kanyang mga kaibigang halimaw para kumain kasama niya. Napakasigla ng lahat. Palihim nilang pinainom sina Harvey at Cynthia, para ipakita ang sinseridad ng kanilang pagkakaibigan. Gayunpaman, sa anumang matino masasabi ng isang tao na pilit nilang nilalasing ang dalawa. Ang red wine, beer, at maging ang mga cocktail ay ipinadala kay Harvey at Cynthia.
Normally speaking, ang mga taong may masamang tolerance ay madaling mahimatay pagkatapos inumin ang lahat ng iyon. Paminsan-minsan ay tumingin si Amani sa bar, nagtataka kung bakit ang bagal ng alipores ni Harlem. Si Cynthia ay hindi karaniwang umiinom. Gayunpaman, nadama niya na hindi nararapat para kay Harvey na kunin ang lahat sa kanyang sarili sa pagkakataong ito. Kinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Masasabi niyang may lihim na motibo ang mga taong ito. Kung hindi dahil doon, hindi sana nila sinubukang itaboy ang isang tagalabas na tulad niya. Gusto ni Harvey na paalisin si Cynthia sa lugar na ito, pero winigiway niya ang kamay nito para ipakitang ayos lang siya. Kasabay nito sa oras, sinenyasan niya ito na tumigil na siya sa pakikialam. Napabuntong hininga si Harvey, alam niyang hindi siya mapipigilan. Si Cynthia ay parang isang inosenteng binibini, ngunit mayroon din siyang pagmamalaki sa kanyang nakatatandang kapatid. Kung kinuha niya siya sa bar, ay magdudulot lamang ito ng kalungkutan sa kanya. Napakabait mo sa akin, Cynthia. Napasaya mo rin ako, sabi ni Harlem. Since that's the case, may kailangan akong sabihin sa'yo. Si Harlem, na ngayon ay kalahating lasing, ay nagtanggal na ang butones sa kanyang shirt. Tumingin siya kay Cynthia ng masama ang tingin. Sa paningin ko, medyo may karanasan ka. Ang ganda rin ng resume mo. Gayunpaman, ang mga mapagkukunan ng Golden Sands Bank ay masyadong mapang-akit. Kapag tapos na ang pelikula, ipapalabas ito sa buong bansa H. Kahit sino pa, talagang sasabog ang babaeng lead ng pelikula. Normally speaking, may mga toneladang tao na nagsisikap na makuha ang pwesto. Ni hindi mo makukuha ang iyong pagkakataon. Pero ayos lang, marami akong impluwensya sa Golden Studios. Kung gusto ko, kahit ang may-ari ng studio ay magpapakita sa akin ng paggalang. And if you get the role, your fame will skyrocket. Baka nasa Hollywood ka na for an award after 2 years. Habang si Harlem ay abala sa pakikipag-usap, ang kanyang alipin ay naglabas ng isang bote ng alak. Ang baho ng kanyang mga hormone ay kitang-kita, ngunit walang nakakaalam kung ano ang kanyang ginawa. Kalmadong sinulyapan siya ni Harvey, saka kumunat ang noo. Anong nagpatagal sa'yo? Reklamo ni Amani. Kanina ka pa namin hinihintay. Hinawakan ni Amani ang Ace of Spades at inilabas ang tapon. Pagkatapos, nagbuhos siya ng ilang malalaking baso. Halika, Cynthia, para napunta ka sa papel bilang pangunahing babae. Magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Maaga o huli, magiging big shot ka. Bulalas ni Harlem. Binigyan niya ng baso si Cynthia, at ngumisi. Umiling si Cynthia. Hindi ko na kaya, Mr. Lee, sabi niya. Medyo madami ito. Malalasing talaga ako. Siguro kailangan kong kumuha ng tsaa sa halip. Matanda ka na, Cynthia. Malungkot na sabi ni Harlem nang makita niyang tinanggihan siya nito. Hindi ka pwedeng maging sobrang immature. Hindi pa ganoon katagal. Ilang baso lang tayo. Dahil hindi ka na makakainom, irerespeto ko ang desisyon mo. Hindi naman natin pwedeng sayangin ang Ace of Spades ngayon, di ba? Titigil tayo kapag natapos na ang bote. At saka, naparito ako para e-toast ka. Nakakawalang galang kung tumanggi ka. Kung ang isang baguhan sa industriya ay hindi man lang magpakita sa akin ng paggalang, paano ako mabubuhay sa hinaharap? Hindi ba sa tingin mo? Inikot ni Harlem ang kanyang baso sa paligid, nanliit ang kanyang mga mata. Halatang galit siya. Sumabog agad si Amani at ang iba pa. Nag-arte sila na parang nang babastos si Cynthia sa hindi pagtanggap ng inumin. Ang dami mo nang nainom, Cynthia. Huwag mong hayaang maging walang kabuluhan ang lahat. Oo nga, magiging bida ka na. Kung hindi ka umiinom, paano ka makihalubilo sa lahat ng uri ng kaganapan kinabukasan? Don't worry, nandito kaming lahat para sa'yo. Kahit lasing ka, iuuwi ka namin ng ligtas. Sumimangot si Harvey, at hahakbang na sana siya, ngunit. Inumin mo na, Cynthia. Sa hinaharap, walang tao sa Golden Sands ang maaaring salungatin ka sa entertainment circle. Masiglang bulalas ni Harlem, at tinapik ang kanyang dibdib. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel.
Filipino novel. Maraming salamat po. Kabanata 4565. May sasabihin ako sa'yo. Nagpatuloy si Harlem. Sa isang salita lang mula sa akin, maaari kang maging pangunahing babae. Nagpakita si Harlem ng mapagmataas na ekspresyon, na para bang mayroon siyang walang limitasyong mga mapagkukunan. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang may-ari ng Golden Studios ay walang iba kundi ang asawa ng may-ari ng Golden Sands Bank, si Lola Hoffman. Meron din akong magandang relasyon sa kanya. Tinatrato niya ako na parang sarili niyang kapatid. May kikinig siya sa anumang sasabihin ko. Narinig na ninyo ang tungkol kay Leona Foley, tama ba? Gusto ng dalagang iyon na mapunta sa entertainment industry, ngunit wala siyang talento sa pag-arte. Iyon ang dahilan kung bakit hiniling ko na gawin siyang punong eksperto sa geomancy ng isa pang kumpanya sa ilalim ni Mrs. Hoffman, ang Golden Estate. Ang ginawa lang niya ay pag-usapan ng tungkol sa mga layout ng bahay, ngunit nakakuha siya ng higit sa $150,000 sa isang buwan lang. Ito ang lawak ng aking kapangyarihan. Lumaki ang supladong tingin ni Harlem. Natigilan sina Amani, Kenzie, at Dayla. Pagkatapos, nagsisigawan sila sa hindi makapaniwala at paghanga. Ganyan ka ba kalakas, Mr. Lee? Excited na bulalas nila. Natigilan si Cynthia, walang paraan. Maging ang babae ng isang hermit family ay maganda ang pakikitungo sa kanya. Nakuha pa nga niya ang Golden Estate na isang punong eksperto sa geomancy. Iyan ay kahanga-hanga. Ang posisyon para sa punong eksperto sa geomancy ay tila karaniwan, ngunit ito ay isang napakahalagang posisyon para sa mga nasa industriya ng real estate. Ang mga salita lang ni Leona ang makapagpapasya sa roadmap ng buong kumpanya. Ito ay isang hindi pangkaraniwang posisyon na magkaroon. Totoo ba yun, Mr. Lee? Pansamantalang tanong ni Cynthia, na nabigla siya. Nang makita ang ekspresyon ni Cynthia na parang takot na osa, tumaas ang pagmamataas ni Harlem. Humagalpak siya ng tawa. Oo naman, kung hindi dahil sa akin. Wala siyang karapatang maging punong geomancy expert ng Golden Estate. Hindi kahit na siya ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Natawa si Harlem sa kanyang tiyan, na para bang may kabuuang kontrol siya sa buong mundo. I'll be honest with you. Wala akong kinalaman kay Leona. Ngunit ang kanyang lolo na si Reese ay isang kilalang eksperto sa geomancy. Noong una akong pumasok sa industriya ng entertainment, sinabi niya sa akin na magiging isang bituin ako sa hinaharap. Malaki ang utang ko sa kanya. Tapos, gusto ng apo niya na nasa entertainment industry, unfortunately, wala siyang potential. Kaya nga inayos ko ang lahat para sa kanya. Sinabi ko pa kay Mrs. Hoffman na si Leona ay isang inapo ng Fortune Hall, at tiyak na mayroon siyang kaalaman sa geomancy. Dahil sa akin at sa katotohanan na siya ay nagmula sa Fortune Hall, pumayag si Mrs. Hoffman na hayaan siyang kunin ang posisyon. Kayong mga tao ay tiyak na hindi maaaring maging mga eksperto sa geomancy, ngunit kasama ko, magiging madali para sa inyo na makakuha ng higit pang mga tungkulin at makakuha ng higit pang mga parangal, at maging mga bituin. Si Harlem ay mukhang napakakaya niya. Ipinakita pa niya sa lahat ang numero ni Lola Hoffman, para lamang ipagmalaki ang kanyang lakas ng numero. Nang makita ito, halos hindi na napigilan ni Harvey ang pagtawa. Si Harvey ay hindi kailanman interesado sa mga taong tulad ni Harlem. Gayunpaman, hindi niya maiwasang matawa at makiramay matapos makita na nagpapakatanga si Harlem. Kung tutusin, kakaunti lang ang mga tao sa mundo na kayang mang-bluff ng ganito kahirap. Napakagaling mo, Mr. Lee. Bumulala si Amani. Tumingin siya kay Harlem nang may paghanga. Hindi ako humihingi ng Hollywood, Mr. Lee. Gusto ko lang ng maliit na award. Mr. Lee, gusto kong maging leader ng isang idol group. Mr. Lee, gusto kong maging singer. Gusto kong gumawa ng ilang hit na kanta. Ang lahat ng mga babae ay dumagsa patungo kay Harlem, na parang gusto nilang matunaw sa kanyang katawan. Ang mga lalaki ay nanood, na nauuhaw sa parehong karanasan. Lahat ng mata ay nakatutok kay Harlem. Pagkatapos ng lahat,
Ang kanyang lakas ay ganap na ipinakita sa sandaling ang mga kababaihan ay nagpasya na kuyogan siya. Sabi nga, wala siyang interes sa kanila, na matulog siya sa lahat ng babaeng ito. Wala sila sa kanya. Gayunpaman, walang sinuman sa industriya ang natulog sa isang diyosa na tulad ni Cynthia, hayaan na lang siya. Sinabi ng alamat na na-back up siya ng may-ari ng Kaizen Group. Si Harlem ay makakakuha ng napakaraming papuri sa kalye kung talagang nakipagtalik siya sa isang babaeng tulad niya. Alam na alam ni Amani at ng iba pa kung ano ang gusto ni Harlem. Nakikita mo rin ito, di ba, Cynthia? Maganda ang pagtrato sa'yo ni Mr. Lee. Dapat kang magbigay ng respeto man lang. Let me tell you, inumin mo ang alak, o huwag mong isipin na mapunta ang papel bilang pangunahing babae. Oo nga. Hindi ka pwedeng umarte ng ganito, Cynthia. Isang baso lang. Isipin mo ang kinabukasan mo. Bakit mo siya lalabanan? Lahat tayo ay gustong uminom ng Ace of Spaces, pero hindi niya kami pinayagan. We never got the chance, but you don't even cherish the opportunity. Ito ay nakakainis lang. Pinipilit ng lahat si Cynthia. Sinubukan ng ilan na pilitin siya, habang ang iba ay sinubukan siyang tuksuhin ng mababaw na mga pangako. Patay na patay sila sa pananatili ni Cynthia sa spotlight. Nanginginig ang mga mata ni Cynthia. Napahawak siya sa salamin, na nagngangalit ang mga ngipin. Tutal nakainom na siya ng ganyan at kung magkano. Tama na, sabi ni Harvey, muntik na siyang malasing. Kukunin ko para sa kanya. 3 baso pa nga. Ayaw ni Harvey na nakikitang ganito si Cynthia. Mabilis itong naglakad pasulong, saka kinuha ang baso mula sa kanya. Iinom muna ako. You can join anytime. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Harlem. Bastard ka. Anong karapatan mong pagsalitaan ako ng ganyan? Sigaw niya sa galit, at hinagis ang baso niya sa lupa. Kami ay mga kilalang figure ng industriya ng entertainment sa Golden Sands. Sino ka sa tingin mo? Anong karapatan mong uminom sa amin? Ikaw ay ganap na hindi karapat-dapat. Mabilis na nagsalita si Cynthia. Nag-aalala lang sa akin ang bayaw ko, Mr. Lee. Don't mind it. Ito lang ako. Iginagalang ko ang mga taong nagbibigay sa akin ng paggalang, malamig na sabi ni Harlem. Ngunit kung may hindi gumagalang sa akin, malalaman nila ang pagsisisi sa lalong madaling panahon. You better know what's best for you, Cynthia. Angal niya, uminom ka kahit anong mangyari. Ikaw naman. Sinamaan ng tingin ni Harlem si Harvey. Walang karapatang magsalita ang tulad mo sa ganitong lugar. Alinman, tumayo ka sa gilid tulad ng magandang live-in-in-law, o ikaw ay umalis dito. Dahil siya ay nahuli sa isang mahirap na lugar, sinubukan ni Cynthia na mamagitan sa sitwasyon. I can drink this, Mr. Lee. No need to make it harder for Harvey. Anong silbi ng sinasabi mo lahat ng yan ngayon, Cynthia? Nagdilim ang mukha ni Harlem, at natural niyang binalak na habulin si Harvey bago ang anumang bagay. Let me tell you something, anak. Nakuha mo lang ang pagkakataong umupo dito at uminom ng ganoon kamahal na alak dahil sa kay Cynthia. Kung hindi yun ang kaso, wala kang karapatan kahit na magtrabaho ka ng 8 iba't ibang buhay. Isang magsasaka na ng gagamit, ay dapat alam ang reputasyon ng kanyang hipag ang kanyang lugar bago pumunta dito. At least may self-awareness, okay. Kung walang masyadong tao dito, kung wala akong pakialam sa imahe ko, pinalipad na sana kita ng isang sampal. Malamig na tinitigan ni Harlem si Harvey. May mga taong gustong guluhin siya noon, pero ano ang nangyari sa kanila sa huli? Ang lahat ay nauwi sa kakila-kilabot na kamatayan. Mabuti sana kung alam ni Harvey kung ano ang pinakamabuti para sa kanya. Kung hindi, wala akong balak turuan siya ng magandang leksyon. Hindi natarante si Harvey. Do you really think you're that impressive just because you're an actor from Country J? Galit na lumabas si Harlem sa kanyang upuan. Say it again if you dare, bastard ka. Bam! Biglang may lumipad na bote ng beer sa unahan. Kusang umatras si Harvey, hinila si Cynthia sa kanyang mga bisig. Isang mabangong amoy ang umalangaw-ngaw sa hangin.
Di nagtagal, nabasag ang bote sa ulo ni Harlem. Bas again. Oh! Napasigaw si Harlem sa sakit habang tinatakpan ang duguan na mukha, nakawawa ang ekspresyon. Nagkalat ang mga tipak ng salamin sa buong mesang marmol. Ito ay isang ganap na magulo. Mabilis na napaalis si Amani at ang iba pa. Dahil sa kanilang takot, bahagyang nasira ang kanilang mga makeup. Ang pundasyon ay natunaw at tumulo sa buong lupa. Agad na sumabog sa galit si Amani. Sino sa inyo ang bastard? Talk. Sino ta? Galit na sigaw ni Harlem. I'm giving you 1 minute. Lumapit ka dito at lumuhad ka. Kung hindi, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagdurusa sa pakikipaglaban sa akin. Bastard. Hihihi. Not bad. You've got guts. No wonder you dare go for my woman. Isang grupo ng mga masasamang tao ang lumitaw, na nakangisi. Ang kanilang mga damit ay pasadyang ginawa mula sa lahat ng uri ng mga mararangyang tatak. 8 hostesses sa tube tops ay makikita sa likod ng mga ito pati na rin. Isang binata na may buzz cut ang nakatayo sa harap ng grupo. Siya ay may isang malambot na ngiti, ngunit ito ay nagtanim ng takot sa puso ng mga tao. Pinanginginig niya ang mga tao sa isang sulyap lang. Sa likod niya ay nakatayo ang isang malaking grupo ng mga mabangis na lalaki na may inukit na abs, lahat ay nakaayos. Maaaring sabihin ng sinumang tao na ang lalaking may buzz cut ay hindi dapat guluhin. Nawala agad ang galit ni Harlem. Medyo natakot siya, at nanginginig ang kanyang katawan. Medyo may lakas siya sa Golden Sands, ngunit hindi siya makalaban sa isang malinaw na kilalang tao. Nakita ng alipin ni Harlem ang isang bunny girl sa karamihan, at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Nakita na niya ito noong kumukuha siya ng Ace of Spades dati. Masasabi niyang medyo marami na itong nainom. Matapos makita ang kanyang magandang mukha at kaakit-akit na anyo, kinaladkad siya nito sa banyo at sinubukang samantalahin siya. Siya ay tila matulungin sa una, ngunit siya ay lubos na nagalit nang hindi siya makatagal kahit 1 minuto. Nang sabihin niyang aayusin niya ang mga score sa lalong madaling panahon, hindi sinasapuso ng alipin ang mga salitang iyon. Akala niya nagalit lang siya dahil sa kahihiyan. Hindi niya akalain na dadalhin talaga nito ang mga tao niya rito. Tahimik siyang umatras, na unti-unting nanlalambot ang kanyang mga paa. Sino kayong mga tao? Medyo natakot si Harlem, ngunit hindi na siya maka-address pagkatapos ng lahat ng pagpapakitang iyon. Parang gusto niyang umatras, pero ginawa niya na para magsalita. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Hindi ko akalain na nakalaban ko ang sinuman sa inyo. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin? Ngumisi ng masama ang lalaking may buzz cut. Tiyak na nagbago ang mga panahon. Hindi ko akalain na may tao sa Golden Sands na kakausapin ako ng ganito. Lumingon siya sa bunny girl. Hanapin mo yung bastard na may gawa sa'yo. Pahirapan mo siya. Nagpakita ng galit na galit ang bunny girl, at kumuha ng bote ng beer. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa alipors ni Harlem, at ibinato ang bote sa kanyang ulo. Bam! Ang alipin ay napuno ng dugo. Kahit na siya ay isang mataas at makapangyarihang mamamayan ng Country J, hindi siya maglalakas loob na lumaban. Pinilit niyang ngumiti. Tinatawag mo ang iyong sarili na isang tao mula sa Country J, at paulit-ulit na ipinagmamalaki ang iyong lakas, sabi nung bunny girl. At ngayon, tingnan mo. Nakakagat kayong lahat at walang tahol. Dapat lumayo ka na dito. I told you I'd settle scores with you. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Ang lahat ay likas na tumingin sa alipors. Hindi sila mga tanga, natural na alam nila ang sinasabi ng bunny girl. Gaano siya kawalang kwenta, ginawa niya ang mga bagay na iyon sa isang babae at tinawag siya para dito. Nakakahiya lang, nanginginig ang katawan ng alipor sa takot. I'm sorry, misunderstanding lang ang lahat, sabi niya sa nanginginig na boses. Mas magpapakabait ako. Baka magtagal pa ako this time. Isang hindi pagkakaunawaan. Ang lalaking may buzz cut ay humakbang pasulong, at sinampal ang alipin sa mukha.
Nagbayad ako ng napakalaking pera upang dalhin ang babaeng ito mula sa isang internasyonal na palabas sa sasakyan. Sapat na sa iyo na nakipaglaro sa kanya, ngunit hinihiling mong gawin ito ng 2 beses. Ano, sa tingin mo ba charity work ako dito? Sa tingin mo ang aking mga babae ay sa iyo upang paglaruan ng paulit-ulit? Pinalipad ng lalaki ang alipin sa isang sipa, bumangga siya sa isang marmol na haligi, at dahan-daang dumulas pababa. Ito ay isang kahabag-habag na tanawin. Si Amani at ang iba ay natakot na walang kaalam-alam. Nagtago silang lahat sa likod ni Harlem, natatakot na madamay sila. Namilog ang mga mata ni Cynthia nang makitang nangyari ang lahat ng ito. Marami na siyang naranasan, ngunit ang kanyang instincts ay naiinis pa rin sa paningin ng karahasan. Ngumiti si Harvey sa kanya at hinawakan ang kamay niya, na nagbibigay ng comfort sa kanya. Ang lalaking may buzz cut ay kumuha ng ilan pang bote ng beer at binasag lahat sa ulo ng alipin, nabasag ang kanyang ulo, to the point na nabalot na ng dugo ang mukha niya. Ang lalaki pagkatapos ay pumalakpak ng kanyang mga kamay, senyales na ang iba ay lumiko pagkatapos siya ay tapos na. Si Harlem, na patuloy na ipinagmamalaki ang kanyang sariling lakas, ay nanunood na may galit na kinukusot ang kanyang mga mata. Siya ay walang lakas ng loob na pigilan ang sitwasyon. Mali ang ginawa ng alipin ko. Deserve niyang bugbugin ng ganito. Napabuntong hininga si Harlem at humakbang pasulong, sinusubukang iligtas ang kanyang alipin mula sa bingit ng kamatayan. Sabi na, ikaw dapat ay huminto habang nauuna ka. Siya ay kabilang sa Country J, kung tutuusin. May diplomatic immunity siya. Kung mamatay siya dito, magkakagulo tayong lahat. May kaunting lakas pa ng loob si Harlem sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang siya isang malaking tanyag na tao, ngunit siya rin ay mula sa bansa J. Ang kanyang reputasyon ay magiging ganap na madungisan kung hindi siya susulong. Ganun pa man, natakot siya. Ang lalaking may buzz cut ay ngumisi, at winigiway ang kanyang kamay para pigilan ang kanyang mga kasama sa anumang bagay. Hindi napigilan ni Harlem na mapamura nang makita iyon. Alam niyang dapat ay naihayag na niya ang kanyang pagkakakilanlan noong una sa lugar. Siya ay kumbinsido na ang lalaki ay hindi nais na magkaroon ng isang diplomatikong pagtatalo. Naisip ni Harlem na binibigyan siya ng respeto dahil siya ay taga-bansang J. Pinikit ng lalaki ang kanyang mga mata, at mahinang ngumiti. Napabuntong hininga si Harlem sa pag-aakalang natakot nga sa kanya ang lalaki. Tama, lahat kami ay taga-Country J. Ang aming impluensya dito ay hindi ka panipaniwala. Kung iginagalang mo ako, pwede tayong maging magkaibigan. Tiyak na magkikita tayo sa hinaharap, pagkatapos ng lahat. Sampal, kumunot ang noo ng lalaki, saka humakbang pasulong para sampalan si Harlem sa mukha. Ikaw, bulalas ni Harlem, tinakpan ang kanyang nakakakilabot na ekspresyon. Sampal, muli namang ikanaway ng lalaki ang kanyang palad. Napasigaw si Harlem sa sakit. Lumampas ka sa linya. Kaming mula sa bansa J ay hindi madaling target. Sampal, sa pagkakataong ito, inindayog ng lalaki ang likod ng kanyang palad. Ako ay tumatawid sa linya. Hindi kayo madaling e-target. How dare you showing like that here? How dare you go against me? Bitawan ka man namin o hindi. Hindi ikaw ang bahala. Ako ang may huling say dito. Ang lakas ng loob mong ipagmalaki kung hindi man lang ako umimik. Ha! Isang hakbang pasulong ang lalaki bago pinaghahampas si Harlem, na nagpaikot-ikot ang ulo habang nakasalampak siya pabalik. Yung mukha niya ay ganap na namamaga, at napuno siya ng galit, ngunit hindi siya maglakas loob na magsalita pabalik. I'm Harlem Lee. I belong to the Golden Studios. If you can just show me some respect, aniya, na ibinaba ang kanyang ulo. Mamaya, ipapakilala kita sa ilang celebrity. Sampal. Nagpakita ng malamig na ekspresyon ang lalaking may buzz cut. Respeto. Anong klaseng paggalang ang makukuha ng isang lalaki mula sa Country J dito? Ako si Kate Bolton. Hindi ko kailangan ibigay sa iyo yun. Kabanata 4570. Nang inig ang katawan ni Harlem nang marinig ang pangalang iyon.
Ikaw, gulat niyang sabi. Galing ka sa hermit family. You're young Master Bolton. Sa madaling salita, si Cade ay anak ni Azrael. Si Amani, Kenzie, at Dayla ay ganap na hindi pamilyar kay Cade, ngunit alam nila na si Azrael ay karaniwang hari ng Golden Sands. Dahil si Cade ay anak ni Azrael, kitang-kita ang kanyang katayuan at impluwensya sa lungsod. Napagtanto ang katotohanang iyon, isang lamig ang bumalot sa gulugod ni Amani at ng iba pa. Hindi lamang sila nagkaroon ng malalim na problema, ngunit sila ay wala ring magandang paraan para makaalis dito. Kung sila ay bahagyang pabaya, mawawalan sila ng buhay sa isang iglap. Sa sandaling ito, halatang kinakabahan sila. Ang 6 na hermit families ng Golden Sands ay hindi pangkaraniwang mga nilalang, kung tutusin. Si Harvey lang ang nakatingin kay Cade na may singkit na mga mata. Kamukha nga ng lalaki si Azrael. Pero tama lang na masyadong mayabang. Nanginginig na ngayon si Harlem sa kanyang paa. Anak ka ba ni Mr. Bolton? Oh, hindi ko akalain na ang isang mataas at makapangyarihang lalaki mula sa bansa J ang malalaman ang tungkol sa akin. Sabi ni Cade, ano, sasabihin mo ba na ang pamilya Bolton ay kabilang din sa iyong bansa? Are you trying to get together with us? Nagbibiro ka, young Master Bolton. Sagot ni Harlem na nakakatakot. I wouldn't dare. I wouldn't do that at all. Ang mga taong tulad namin ay mahilig lang magpakitang gilas ng walang anumang aktwal na kaalaman. Huwag mo kaming pansinin please. At saka, prominent figure ka. I'm sure malaki ang puso mo. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Wala itong kinalaman sa akin. Itong bastard ang may kagagawa ng lahat ng ito. Imbes, patayin mo na lang siya. Magpapanggap ako na hindi ako pumunta dito sa simula pa lang. Wala nang pakialam si Harlem sa kanyang sariling reputasyon. Ang pagpapakitang gilas sa harap ni Cade ay mangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Hihihi, tiyak na marunong kayong magsalita. Sabi ni Cade. Sabi nga, hindi sapat ang mga salita lang. Hindi ka madaling makaalis sa sitwasyon. Ako lang ang makakapagpasya sa kapalaran mo. Agad na sinipa ni Cade si Harlem sa lupa, wala siyang pakialam na si Harlem ay mula sa bansa J, o ang katotohanang iyon na si Harlem ay isang bituin. Sa kanyang mga mata, sila ay walang iba kundi mga taong dapat yerokan. Si Harlem ay nanginginig na hindi mapigilan. Young Master Bolton, ang Country J Chamber of Commerce ay may branch sa Golden Sands. Ang direktor ay, kung ayaw mong sumama sa iyo ang ibang tao, mas mabuting itago mo ang mga pangalan na iyon sa iyong sarili. Sinipa ni Cade si Harlem ulit. Kung hindi, maaari kong igarantiya na ang mga taong sumusuporta sa iyo ay hindi rin magagawang tumayo para sa iyo. Agad na natigilan si Harlem, walang ibang maramdaman ang kanyang puso kundi ang kawalan ng pag-asa. Hindi niya akalain na hahantong siya sa ganito, na malapit ng maranasan ang rurok ng kanyang buhay. Nagningning ang mga mata ni Cade nang makita si Amani at ang iba pang mga babae. Sinukat niya ang mga ito, at tinapik ang kanyang mga labi sa tuwa. Nice! Mas magaling talaga ang mga babaeng galing sa entertainment circle compared sa runway models. Not bad at all.